Ngayon din po, ipanalangin po natin si Reverend June Arellano at ang Las Piñas Church of the Nazarene. Tayo pong lahat ay yumuko at panumaglit na manalangin. Our world is changing. For 80 years, World Vision Currently, more Broadcast has cell been a phones beacon than of people hope, spreading exist the on hope. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow ha таншено дуичете. 미티안간시 힘을 유지 святости. Tunatenda 모양새네. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Y muy люди с миссией. patienrian atuanmi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe vanu. Bit Nazarene. Bit postad ulchet kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskopla hasoko kyang mafamir na rendi. I forso kyang ni onronghen. Tomorrow ha 용지 두입체대. Estamos conectados. 在基督里是一体。 Bit imnikete. 힘을 едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe vanu. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected.
po natin ating mga kapatiran, minsan lang sa isang linggo, isang araw lang, tuwing linggo lang. Kaya po tayo magagalak, magsaya at purihin ang Panginoon. Hindi ko po ang lahat ay tumayo at kamustahin po natin ating mga kapatiran. Awitin po natin, "Oh, I love you with the love of the Lord." No? Kamustahin po natin sila. Minsan po natin sila nakakamusta. At may ngiti sa ating mga mata. Amen. And welcome din po sa ating mga kapatiran na ngayon lang po nakakapag-church. Mga bata from DBBS, nandito po sila. Kaya awitin po natin, "Oh, I love you with the love of the Lord." Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Insan pa, "Oh, I love you." Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Tagalog. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko larawan ni Jesus. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Ihanda po natin ang ating puso at isip. Let's prepare our hearts and let's be sensitive the leading of the Holy Spirit sa umaga na ito, na sa bawat bahagi ng ating pagsamba, mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat na nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya'y sambahin, araw-araw ng ginawang pagliligtas ay banggitin. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sino mang Diyos. Siya'y dapat igalang. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at kanyang kalwalhatian. Tayo ay manalangin. Aming Diyos at Ama, kami ay lumapit sa iyong araw-araw nito ay pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa pagkakataon na kami ay magkatipon upang sambahin ka. Puniin mo ang aming puso na iyong presensya at gabayan mo kami sa bawat bahagi ng aming pagsamba. Panginoon, patawarin mo kami sa aming pagkasala at nais mo aming mga puso at isipan. Huwag maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga awit, panalangin at pagkinig ng iyong salita. Ipagkaloob mo kami sa amin ang iyong karunungan upang maunawaan namin ang iyong mga aral at sa buhay mga ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Palain mo ang aming mga tagapagpanguna at tagapagsalita. Naway magsalita ka ng pamagitan at nila at mangusap ka sa aming mga puso. Naway madama namin ang iyong pag-ibig at kapayapaan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Happy Sunday. Mabuti ang ating Panginoon. Amen. We give Him all the praises, lahat ng papuri. All hail the power of Jesus' name. Amen. All hail. Let's sing it. Sing. Oh, hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem
Amazing Grace. Are you ready? This is Amazing Grace. 2, 3. Sing. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King of our glory. Who rules in power with holy thunder and leaves us breathless. We know and wonder. The King of glory, the King of our glory. This is, hey, this is amazing grace. This is unfailing love. That you take my place, that you bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Sing. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan the son of daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance. The King of glory, the King of our glory. Antipolo, are you ready? This is amazing grace. This is unfailing love. That you take my place, that you bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's sing worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Karapat-dapat siya. Worthy is the King who conquered. Karapat-dapat siya. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all what you've done for me. What you've done, oh, what you've done for me. This is amazing grace. Amen. We'd love to tell the story. Kinikwento ba natin yung biyaya ng Panginoon sa ating tahanan, simula sa bahay? Na-chismis ba natin yung biyaya ng Panginoon?
Ano yung topic natin sa bahay? We love to tell the story. Let's sing. I love to tell the story. Things above. Come on, church. You know this. Come on. Oh, Jesus and His glory. Oh, Jesus and His love. I love to tell the story. Because I know it satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. To you be my theme in glory. Come on. To tell the whole story of Jesus and His love. One more time. I love to tell the story. To you my singing glory. To tell the whole story of Jesus and His love. Death cannot hold. What a beautiful name it is. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of For the last time, Antipolo. What a beautiful name it is. the name of Jesus. Amen. Tayo po ay sama-samang lumapit sa Panginoon sa umaga na ito. Tunay na napakaganda ng pangalan ng ating Panginoon at napakamakapangyarihan. Siya ang patuloy na bumabago sa atin at ginaganap ang kanyang mabuti at dakilang layunin sa ating mga buhay. Sama-sama po tayong manalangin sa Panginoon sa umaga po na ito. Itaas ang pangalan niya, luwalatiin siya, pasalamatan natin siya at idulog ang ating mga panalangin sa Kanya. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, niluluwalhati ka namin. Itinataas namin ang banal na pangalan mo. Wala kang katulad na Diyos. Kahanga-hanga ka. Ikaw lamang ang nais naming sambahin at papurihan sa umaga na ito. Panginoon, kumilos ka sa aming mga buhay. We welcome your divine presence upon our midst this morning as we come to you together as community of faith. Naririto po kami. Dinadalangin po namin ang iyong patuloy na paggabay sa amin at pangunguna sa amin sa patuloy na pagsamba namin sa iyo. Tunay na ikaw ay walang katulad na Diyos at walang maiyahambing sa iyo dahil ikaw ay nag-iisa lamang namin na Diyos na karapat dapat purihin at sambahin at ialay ang aming mga buhay. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa patuloy na katagumpayan na ipinagkakaloob mo. Wala po kami dito sa lugar na ito kung hindi po dahil sa matagumpay na biyaya na ibinibigay mo sa amin at ipinagkakaloob sa nagdaang mga araw, nagdaan na mga oras, at maging sa nagdaang mga sandali ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang nagsusustain sa amin. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng kalakasan sa amin. Ikaw ang siya nagpapatibay ng aming pananampalataya. Ikaw, Panginoon, ang siyang naitataas at naluluwalhati sa aming buhay. Ang lahat ng mga naranasan namin nitong mga nagdaan ng mga araw ay pawang kaparaanan mo upang maganap sa amin ang iyong magandang plano, ang iyong naisin sa amin. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang naging gabay namin at patnubay namin. Ikaw ang sumama sa amin upang kami ay magtagumpay sa lahat ng mga hamon ng buhay at patuloy na nagtatagumpay, Panginoon. Sa umaga na ito, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Batid mo ang laman ng puso ng bawat isa sa amin. Batid mo, Panginoon, ang mga panalangin na idinudulog ng iyong mga anak. Naririnig mo, Panginoon, ang mga panalangin ng mga anak mo sa umaga na ito at naniniwala po kami na hindi pa man po namin nababanggit ang mga panalangin na ito ay alam mo na ito, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat dahil binibigyan mo kami ng oportunidad na makalapit sa iyo. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na maidulog sa iyo ang mga panalangin. Salamat po dahil sa umaga na ito, na ilalapit po namin ang lahat ng ito sa iyo. Idinudulog po namin sa pagkakataon na ito ang bawat isang kapatiran na mayroong mga panalangin, Panginoon, ng pagkalinga mo. Mga nanghihina, mga dumadaan sa mabibigat na mga pagsubok ng buhay na hindi na alam kung ano ang gagawin, na wala ng ibang malalapitan kundi ikaw, na wala ng ibang matatakbuhan kundi ikaw, Panginoon. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Kung papaanong dininig mo ang panalangin ng mga pinili mong bayan, ang Israelita. Kami na iyong mga anak, kami na ipinanganak sa Espiritu, na nagkaroon ng relasyon sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ay nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Digin mo po ang mga panalangin namin at ganapin ang iyong banal na kalooban sa bawat panalangin na idinudulog namin sa iyo. Panginoon, nababatid po namin na ang mga pagsubok na ito at mga problema na ito na aming pinagdadaanan ay magkakaroon, Panginoon, ng katugunan at naniniwala rin po kami, O Diyos,
na ikaw, Panginoon, ang maluluwalhati sa lahat ng ito sapagkat walang pagsubok ni kabigatan na kami pinagdadaanan na hindi, Panginoon, matatapos, kundi ito, Panginoon, ay magkakaroon ng mabuti at magandang resulta sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Gayun din sa may mga karamdaman, dinadalangin ko po, Ama, ang iyong paghipo, ang patuloy na pagbibigay mo ng kagalingan, Panginoon, at pagpapatatag ng pananampalataya ng bawat isa na may karamdaman. Panginoon, walang imposible sa iyo. We pray for your healing touch sa bawat isang may karamdaman. And we declare, O God, na ikaw ang maitaas at ang kapangyarihan mo ang makita sa bagay po na ito. We even lift up to you, Panginoon, ang isang linggong darating na naman. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Wala po kaming magagawa. Tuwing kami ay pupunta sa aming mga trabaho, sa paaralan, o saan man kami pumupunta sa araw-araw, we pray, O God, that your blessing will overflow through us, O God. We even declare, O God, na gagamitin mo kaming daluyan ng pagpapala sa mga tao na makakahalubilo namin. We pray, O God, na ikaw ang makita sa aming mga buhay. We pray, O God, sa mga panahon din na kami ay mahuhulog sa temptation, Panginoon, sa pagkakasala. Agad kaming lumapit sa iyo at humingi, Panginoon, ng kapatawaran at mapagtagumpayan namin, Panginoon, maging ang mga temptation, Panginoon, katulad ng pananagumpay ng aming Panginoon na si Jesus. Panginoon, maraming salamat po. At pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa iyo. Patuloy kang maghari sa amin. Lord, indeed, you have a beautiful name. And that beauty of your name, O God, ay nagtra-transcend sa aming mga buhay. Kami ay nagiging mabangong halimuyak para sa mundo na ito na naghahanap ng pag-asa. Panginoon, we offer our lives to you. We give our lives to you. Use it according to your purpose and will. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. At minsan pa po namin aawitin, O God, na ang kagandahan ng iyong pangalan. Beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Ang salita ng Panginoon. Manatili po tayo nakatayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 10, verse 14 to 15 and verse 17. Romans chapter 10, verse 14 to 15 and verse 17. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sino man kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Purihin po natin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Maaari na po tayo makaupo.
Magandang umaga po. Good morning. Hindi po ako kakanta. Ako po ang inyong magme-message ngayong umaga. So, magandang umaga po. Actually, kinakabahan ako kasi syempre sabi nila mahirap daw mag-message pag sa sarili mong lugar. At dito na po ako lumaki sa AFCN at talagang parang kahit malamig yung aircon ay para akong pinagpapawisan ng aking kilikili. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa privilege na opportunity na ibinigay sa akin ng Panginoon na makapagbahagi ng salita ng Diyos ngayong umaga. Ayan. Kung kakanta lang sana, madali lang kasi 3 minuto lang akong tatayo sa harap niyo. At kaya lang, syempre, mas matagal sa 3 minutes. Pero yun po, sa mga bago po na hindi pa nakakakilala sa akin, kung meron po tayong mga bisita, ang pangalan ko po ay si Grace Tia. Bakit po ba ako nandito sa harapan ninyo ngayon? Dahil ako po ay nagsiserve sa ating Asia Pacific Region Church of the Nazarene, sa atin pong denomination as the Regional Communications Coordinator. Ano po ba yung trabaho o ministeryo na ginagawa sa Asia Pacific Resource Center? So ang amin pong ministry is involving communications and technology. So ang opisina po namin ay nandoon sa APNTS sa Tikling, sa Owens Hall, 2nd floor. At kasama ko po ang aking asawa na naglilingkod sa ministeryo na ito sa loob na po ng 25 taon. Ayan. Kaya si David din po, si David Abad, siya din po isa sa aming mga OJT. At some of the things that we are doing in this ministry is, one is broadcasting. So meron po tayong mga radio programs. Kung narinig nyo na po noong mga nakaraang taon, yung mahabang taon na rated PG, it's a parenting program, Perfect Rhythm, at recently po ay yung Against the Flow TV. So yan lahat pong yan dito sa Pilipinas ay ginagawa po doon sa ating studio sa World Mission Communications. At hindi lang po broadcasting, meron din po tayong ginagawa doon na we are also involved with technology. Pag sinabi pong technology, internet. So we also serve and support the missionaries who are on the front line. So kami po ang tumutulong sa kanila upang mapadali ang kanilang mga trabaho when it comes to IT, when it comes to website development, at maging po sa ngayon po ay we also support the global church with people. So nag-hire po kami ng iba't ibang mga skills and talents upang suportahan ang ating mga ministeryo at ang ating mission sa ating church. Hindi lang po dito sa Pilipinas, hindi lang po dito sa Asia Pacific region, kundi sa buong mundo. So yan po ang maiksing pagpapakilala sa akin. Kasi sabi ko, Pastor, huwag mo na ako ipakilala. Taga dito naman ako. Pero kung may bago po, ayan po. At konting plug na rin, naghahanap po kami ng web developer. So kung may mga kakilala po kayo na nasa lugar na nagtatrabaho o nag-aaral ng website development, kausapin nyo lang po ako. Ayan. So para lang po matanggal ang aking kaba, kaya yan po ang aking ginagawa. So maraming salamat po muli, and I really pray na God will be able to receive, that we will be able to receive His message today sa pamamagitan po ng inyong lingkod at sa biyaya ng Panginoon at sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Kaya sana po wag niyo akong tulugan. Mabilis lang po ang sermon ngayong umaga. Ayan. So kanina po sa ating verse na binasa, sa Romans 10:14 to 15 at 17, hindi ko na po babasahin, ay mapag-aralan po natin kung paano po ba tayo tinawag at kung paano pa tayo sinugo ng Panginoon. Meron po akong tanong sa inyo. Sino po ba sa inyo ang mahilig sa kwento? Meron po ba sa inyong walang hindi mahilig sa kwento? So, di ba po lahat tayo mahilig sa kwento? At lahat po tayo marunong magkwento. Kahit yung anak kong 3 taon ay
mahilig sa kwento at napakagaling magkwento. Lahat po tayo mahilig dyan. Minsan nga po kahit kwentong barbero pa yan di ba? Sabi natin, basta kwento, lahat tayo interesado. Bakit po kaya? Sa tingin ninyo? Kasi po, story connects us to one another. Pag nagkwento ako, nakaka-connect ako sa inyo. At nakatutulong po ang kwento at pagkukwento upang maintindihan natin kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Di ba po, kahit wala tayo sa kaganapan ng kwento, pag may nagkwekwento sa atin, parang nandun na rin tayo sa scene. Nakaka-relate tayo dun sa kwento. Pag nanonood kayo ng pelikula, pag nakakaiyak yung kwento, ano nangyayari? Di ba, naiiyak din tayo, nadadala tayo dun sa emosyon. Pag nakakatawa, lahat din tayo tumatawa pag comedy. Pag nakakatakot, natatakot din tayo. Pag nakakainis yung kontrabida, naiinis din tayo, nagagalit din tayo sa kanya. Yun yung power ng storytelling. Yung stories po and storytelling is a fundamental way o basic way for us para makapag-communicate sa ibang tao, para ma-inspire yung isang tao at turuan o magturo ng isang tao. At wala na pong makakaintindi pa ng power na ito, kundi ang master storyteller himself. Sino po yung master storyteller natin? Si Jesus. Ayan. Si Jesus po, kahit sa kanyang ministry, he used stories. Ang tawag po natin sa mga stories ni Jesus, parables. Mga parabola, mga simpleng kwento para malalim yung kahulugan, para makapagbigay siya ng mensahe na may spiritual truth. Sabi nga daw po, ang common description daw po ng parable, it is an earthly story with heavenly meaning. So, kung tatanungin ko kayo, meron ba kayong mga alam na mga parabola ni Jesus? Sige nga po. Kung yung mga lumaki sa Sunday school, ano yung mga natatandaan ninyong mga parables of Jesus? Sige, pwede po sumagot. The lost coin. Feeding the 5,000. The prodigal son. Yung feeding of the 5,000, it's an actual story. Ayan. So, the prodigal son, yung nawalang di ba, yung umalis na anak. Meron pa, the Good Samaritan, at marami pang kwento. At alam niyo po ba, ginagamit ni Jesus yung mga pamamaraan na ito because He understands yung kanyang audience. Naintindihan niya kung sino yung kausap niya. At alam niya na makaka-relate ang mga tao sa bawat tinuturo niya kung gagawin niya itong relatable o nakaka-connect o madaling intindihin sa kanilang buhay. And sa pagtuturo niya sa mga tao, He is also able to spend time with them. Di ba po, pag nagkukwento tayo, we spend time with them. Jesus spent time with them through telling of the stories. At kumonek siya sa mga tao, and eventually, these people, when they left the presence of Jesus, nung umuwi sila sa bahay pagkatapos nilang marinig yung kwento ni Jesus, their lives was never the same, and they are forever transformed. Fast facts po, sige nga po, alam niyo po ba kung mga ilang kwento ang nasabi ni Jesus, yung na-record lang po sa Gospels. Sige nga, mga Bible information. Sige nga, meron bang makakahula? Ilan kwento sa tingin ninyo ang nai-record sa mga Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. 20? Sabi po ng mga scholars, about 30. Pero naniniwala ako, yun lang yung recorded. Mas marami pang mga kwento si Jesus na i-share sa mga tao during His ministry. At tulad po ni Jesus, meron din tayong mga kwento ng buhay na pwede nating ibahagi sa ating kapwa. And as followers of Jesus, we have the best story that we can share to others. Ano po yung pinakamagandang balita na pwede nating kwento? Walang iba kundi ang mabuting balita ni Jesus. Sa atin pong text ngayon kanina, nabasa po natin sa Romans 10:14. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya?
At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Bilang tagasunod po ni Jesus, naniniwala po ba kayo na lahat tayo ay tinawag? All of us are called. It doesn't matter what kind of job you are doing. Kung ako nagtatrabaho sa IT, sa website, accounting, merong teacher, merong nagtitinda sa palengke, merong professor, merong doktor. It doesn't matter what you are doing as your profession. Lahat po tayo ay tinawag. Tinawag po tayo na pumunta sa kanila. Sino ba yung kanila? Sino ba yung called? We are called to tell them about Jesus. Sino ba yung sila? So yung sila po na sinasabi, we are called to go and tell our neighbors, yung mga kapitbahay natin, yung mga kapamilya natin, yung mga co-workers natin, kaklase natin, mga kaibigan natin. Jesus have called us to tell them about Jesus. Pero paano daw po natin ito gagawin? Kasi hindi ako, katulad ko, really standing in front of you is getting out of my comfort zone. Mas okay pa sa akin yung nasa upuan. Dito, makikinig na lang ako. Pero dahil sinabi sa atin, tayo ay tinawag na pumunta at sabihin sa ibang tao, paano naman natin ito gagawin? Hindi naman ako pastor, na kasing galing magsermon ni Pastor Nick. Hindi naman ako nag-aral sa Bible School. Hindi naman ako nag-aral sa seminary. Mahiyain lang ako. Diba? Introvert ako hirap magsalita. Diba? At marami pa po tayong reasons, excuses. Sabi natin, busy ako, wala akong panahon. Araw-araw nagtatrabaho ako. Paano ako pupunta sa kanila? Ang dami-dami nating excuses. But Paul said na someone must tell them in order for them to believe in the Lord. Kailangan po ng merong isang pupunta sa kanila para maniwala sila sa Panginoon. Just like Jesus, we have stories to tell. Lahat po tayo may personal experiences sa ating mga spiritual journey na we can share with others. Lahat po ba kayo may mga kwento ng buhay? Aalala ko po ang lola ko noon Diba? Kahit namatay po ang lola ko, 105 years old. So imagine niyo na lang, ang dami niyang kwento simula pa nung panahon ng Hapon. Ayan. So lahat po tayo, merong ganyang kwento. We can share kung ano ang dati nating buhay. Ano ka ba dati? Paano ka ba binago ni Jesus? You can share that sa iba. We can share kung paano noon, hopeless ako. Wala na akong pag-asa sa buhay. Pero nung nakilala ko si Jesus, binigyan niya ako ng pag-asa. Pwede nating ibahagi sa iba kung paano tayo broken-hearted. Naku, talagang hirap na hirap ako. Pero nung nakilala ko si Jesus, nabuo ulit yung buhay ko. Pwede nating ibahagi sa Kanya kung paanong dati, physically may sakit ka, hindi ka na makabangon. Kala mo, kukunin ka na ni Lord. Pero gumawa ng miracle ang Panginoon sa buhay mo ngayon. At ngayon, ikaw ay isang masigla at malusog na tao at ikaw ay naglilingkod na sa Kanya. We can share about how we were struggling in certain areas of our lives, but Jesus helped us to be victorious. We can share about how poor we were. Naku, nung bata kami, halos wala kaming makain. Hirap na hirap kami. Pero ang Panginoon ang nag-provide ng lahat ng mga pangangailangan namin. All of us have this kind of story. Meron po ba kayo? Doon sa mga binanggit ko, nakarelate po ba kayo doon sa mga kwento na yon? All of us have that kind of story. At yung pong mga kwento na yon ay hindi mahirap ibahagi sa iba. Kasi yun yung mga kwento ng buhay natin. Talagang personal na naranasan natin sa ating mga buhay. When people hear about what we have experienced, they will be able to relate. Siyempre, pag narinig nila, uy, nangyari din sa akin yan. Dati, may sakit din ako, pero naniniwala ako dahil pinagaling ka ng Diyos. Papagalingin din niya ako. Dati, wala din akong pera o wala rin akong trabaho, pero dahil binigyan ka ng trabaho, nagkaroon ka ng trabaho at sinasabi mo si Jesus ang tumulong sa'yo, naniniwala ako na magkakaroon din ako ng trabaho.
nakaka-relate sila sa atin and we will be able to build a relationship with them. So eventually, habang nagkukwento tayo sa Kanya at nagiging kaibigan natin siya, magkakaroon tayo ng opportunity sa tao na yun na mag-share ng gospel sa Kanya. At ang prayer natin is that sa pamamagitan natin, ang banal na Espiritu ay hihipuin ang kanyang puso at sila din ay maniniwala at susunod kay Jesus. Hindi po natin business ang magbago ng tao. Our business is not to change people. Yan po ang business ng Panginoon. Ang calling lang po na sinabi sa atin is to allow God to be His mouthpiece so that others will hear about Him. Maging tagapagsalita. How can they call on the one whom they have not heard? And how can they hear without someone telling them? Tayo po ay tinawag. Yan po. At sa susunod po na verse, we also read in verse 15, sabi, at paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang siniman kung hindi naman siya isinugo? Noon pong papabalik na si Jesus sa heaven, lahat po tayo ay binigyan ng Great Commission. Alam niyo po ba yung ating Great Commission? Sabi po sa Matthew 28:19-20. Sunod. Ayan, sabi, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ayan. Lahat po, katulad kanina, lahat tayo ay tinawag, lahat din po tayo ay isinusugo ng Panginoon. Lahat din po tayo ay binigyan ng Great Commission, hindi lang po si Pastor. He commanded us to go. We are sent. Sabi, saan daw po tayo pupunta? Sabi, we go to our neighbors, we go to our family members na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, we go to our co-workers, our friends, our classmates. God has sent us to these places and to these people because Jesus loves them. At Jesus also wants them to hear about the good news. Gusto ring marinig ni Jesus nung mga tao ang about sa mabuting balita and to experience the transforming and grace of God in their lives. Doon po sa book na As You Are Going, The Way of the Disciple ni Carl Rigsby. Naging speaker po natin siya 2 years ago doon sa ating anniversary. Nabanggit po niya doon sa kanyang libro, God has given us enough resources to accomplish His will through us. Lahat po tayo wala po tayong pwedeng gawing excuse kasi lahat na po ng bagay ay ibinigay na ng Panginoon upang magawa po natin ang ating misyon. Lahat po tayo ay binigyan ng same amount of time. All of us were given 24 hours a day, 7 days a week. Wala naman po ditong nakakalamang, baka meron sa inyong 25 hours eh. Kahit gusto nating maging 8 days a week sa sobrang busy natin. Pero lahat po tayo ay binigyan ng the same amount of time para maplano ang ating oras at maging intentional. Who are we going to see and meet during the day? Saan ka pupunta? Saan ba tayo nagpupunta araw-araw? And along those places where we go, syempre may nakakikita tayo at nakikilalang mga tao. Because kung hindi po tayo intentional sa araw natin, halimbawa, pagpunta ko sa palengke, makikita ko yung suki ko. So ano kayang gustong sabihin ni Lord sa akin sa pamamagitan ko dun sa suki na yun? Pag hindi po tayo ganun ka-aware kung paano tayo gagamitin ng Panginoon sa isang araw, matatapos po yung araw natin na hindi natin nagagawa yung misyon na inuutos sa atin ng Panginoon. At pangalawa po, He has given us the same Holy Spirit. Pare-pareho po, yung Holy Spirit na ibinigay niya sa mga disciples noon ay the same Holy Spirit that is living within our lives. At yung the same Holy Spirit na yon, that Holy Spirit empowers us to be bold and to share our story to them. Kaya kahit po nahihiya tayo, kung may banal na spirito po tayo, the Holy Spirit will help us to share and relate our stories to other people. Meron din po tayong mga
bagay na pwedeng ibahagi. He has given us life experiences to use as examples of God's grace and hope. Kaya wala na po tayong pwedeng excuse. We have everything we need in our hands to go and share the good news. Kung natatandaan nyo po, yung tagline ng SENT program, si Ate SENT, nagtatrabaho yan. Ang ministry niya is a SENT about OFWs. So isa sa mga tagline nila is, we are not here by chance. Everything that happened and is happening in our lives is not by chance. Hindi lang to aksidente, hindi lang to tsamba. So lahat ay intentional. Pinlano ng Panginoon lahat yan. Jesus has a plan sa ating buhay and He is sending us out of this church. So from this church, paglabas natin doon sa pinto natin mamaya, Jesus is sending us out of this church so that we can be seen sa ating neighborhood, sa ating school, sa ating work, sa ating mga bahay, at maging change makers tayo sa pamamagitan ng ating kwento. Sa atin pong panahon ngayon, medyo 2024 na, nauso na ang tawag na po sa atin digital age kasi lahat naka cellphone, lahat naka-computer na, lahat makikita na natin. And it seems that sharing stories has become easier. Mas madali po bang magkwento ngayon kaysa dati? Diba? Kasi sa isang mo lang, lahat ng nasa isip mo, nilalagay mo na dito. Nakapost na tayo eh. So, napakadali. Pero nung panahon ng mga lola natin, buwan, taon ang aabutin bago dumating ang balita. Ako, kung may asawa kang OFW, cassette tape pa yung i-record mo, tapos i-mail mo pa isang buwan bago niya marinig kung ano yung kwento mo. Hindi na bago. Pero nagkaroon ng TV, nagkaroon ng radyo, nagkaroon ng newspaper, at ngayon, may social media na. Lahat instant. Isang segundo, alam nyo na nangyayari sa China. Alam na natin ang nangyayari sa buong mundo. Alam na natin ang balita. Alam na natin kung sino ang nanganak na kapitbahay natin kasi nakapost agad yung picture. Ganon. Lahat tayo ay may access. Isa daw to sa pinaka-powerful tool in our hands. Sino po sa inyong walang cellphone? Bibilan ka na eh. Pabili kayo sa anak nyo. Pero lahat tayo, luma at bago, sa tingin ko lahat tayo meron ng cellphone. Yung iba nga, isa. Hindi lang isa, 2, 3, di ba? Multiple number. Pero lahat tayo may access dito. At gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung iba't ibang mga statistics kung paano na po ba tayo ka-advance in terms of communication and social media dito sa Pilipinas. Actually, ito pong statistics na to ay it encompasses the whole world. Pero gusto ko ipakita sa inyo yung nangyayari dito sa Pilipinas para makarelate tayo. So una, sabi, meron na daw pong populasyon ang Pilipinas na 118 million. Ang dami na pala natin dito sa Pilipinas, 118 million. At alam nyo po ba na 117 million ay may cellular or mobile connection. So 99% ng populasyon ng Pilipinas meron ng cellphone. Kung wala pa ikaw yung kasama sa 0.07. Ayan. So lahat po, halos lahat ng Pilipino ay meron ng connection sa internet. Dahil 86.98 million Filipinos ay nakaka-connect na in some way or another sa internet. So, ibig sabihin, kahit may cellphone kayo, kung wala kayong internet, hindi ka rin makaka-access sa social media. Ayan. At 86.75 million may social media. So, kahit siguro yung maliit na bata, meron ng Facebook. Ayan. At, sabi po, itong nakaka-disturb. Sabi, bawat isang Pilipino, ang average age ay 16 to 64 years old. Spend 8 hours and 52 minutes, average yun sa internet. Ganun po ba kayong katagal ma-access ng internet? So, ibig sabihin, 8 oras tayong tulog, 8 oras tayong tumatrabaho, yung 8 oras nyo, nasa internet lang tayo. Diba? Ganon. At
Sabi, ano daw po ba yung mga rason kung bakit nagso-social media ang mga Pilipino? Globally, ang sabi, kaya daw po uma-access ng internet ang mga tao sa buong mundo is because they want to have additional information o meron silang hinahanap. Pero dito, first time ko tong nakita kasi dun sa ibang mga statistics ng ibang bansa na ginagawa namin, iba yung lumabas. Pero ang mga Pilipino ay still, their first reason is keeping in touch with friends and family. Ito pa isa ang daming spare time ng mga Pilipino. Pangalawang kasi, filling up spare time. Hindi tayo masyadong busy. Ang dami nating spare time. Finding content, articles and videos, reading news stories, and seeing what's being talked about. Ayan, yung mga nagmamarites nasa internet. So, ibig sabihin po, ang mga tao ay still ang mga Pilipino, we are into connecting. Gusto natin lagi tayong connected. Gusto natin, alam natin ang latest, alam natin ang mga kwento na nangyayari sa pamilya natin at sa mga mahal natin sa buhay. Isa pa po, sabi, ano po ba sa tingin nyo ang most used social media platform? Facebook. Sa Pilipinas, Facebook pa rin. Facebook Messenger, TikTok. Sino nagti-TikTok? Wala kasi akong TikTok. Ayan. So, nakita natin, nung pandemic, masyadong tumaas yung paggamit ng TikTok kasi hindi makalabas yung tao, hindi makapagkwento, kasi bawal may social distancing. So, dinaan na lang sa TikTok yung mga nangyayari sa buhay nila. Ayan. At, yun nga, ang isang Pilipino daw na active user per month, nagti-TikTok 40 hours. 40 hours a month ang ginugugol ng isang average na user ng TikTok sa pagti-TikTok lang. Ayan. Pangalawa sa YouTube, naunahan pa ng TikTok yung YouTube. 32 hours. Facebook, 26 hours. Sa Messenger, 14 hours. Daming oras, no? Yan po yung realidad kasi, yun nga, nung pandemic, hindi tayo makakonect. So hanggang ngayon, yung mga bata natin, ayaw na rin di ba? Hirap nang makakonect pag wala sa cellphone. So, nakita din po natin na meron din tayong opportunity to use this technology, to use social media, para po magkwento o ikwento at ibahagi ang mga magagandang balita ng Panginoon o nangyayari sa atin. Ano po bang klase ng kwento ang sineshare natin sa social media? Kasi halos lahat po tayo may Facebook. So nakikita ko yung iba, nagpo-post sila ng mga Bible verse. Yung iba pinapakita, ito na ang nangyayari sa aking bakuran. Ito ang ulam namin mamaya. Yung mga ganon, iba't iba. Anong klase po mga kwento ang binabahagi natin sa ating social media? Pag tiningnan po yung profile natin, mabibless po ba sila? May inspire ba sila sa mga content na nilalagay natin? O i-unfollow kasi nasuya na sa mga pinasabi natin sa social media? Alam niyo po ba, people are hungry for stories. Kahit na overloaded tayo ng content kasi yung stories na makabuluhan, yung stories na makakatulong sa kanila, kasi sobrang overloaded na talaga kung ano-ano na lang yung nakikita natin sa social media. Ayan, people are looking for social media to kill time. So paano natin yun maa-address bilang church? Pastor, ano ba pwede natin gawin? Kasi ang dami palang oras ng mga tao hindi pala sila busy. Why not use this opportunity to share something that is good, that is pleasing, and that will give them a positive message? Sabi sa Romans 10:15, how beautiful are the feet of those who bring good news. So pag magaganda yung balita na binabahagi natin, ang ganda raw ng paa natin. Or we are, yung nilalabas nating spirit maganda, positive. Diba? So, sabi po, matapit na po ako matapos. Finally, sabi sa verse 17, so kung hindi mo
Sabi sa verse 17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Nung po tayo, I think lahat tayo magsasabi, we only believed sa Panginoon because someone took the time to share the good news with us. Diba? Maaaring someone from a friend, binahagi niya yung mabuting balita sa iyo, kaya nakakilala ka. Or nakarinig ka ng magandang sermon sa 702 DCAS. Di ba po? But, there is still that someone. Someone still took the time to share the good news with you. So kung hindi ako, kung hindi ikaw, ang magbabahagi ng kwento natin sa kanila, sa mga kapamilya natin, kaklase natin, kabarkada, kaibigan, sino magsasabi sa kanila? I would like to share this story. Mayroon po ako ipapalabas na isang video. Story po ito ng isang Mongolian. Ang pangalan niya si Monk Jagal Bata. So, nung isang taon po, nagkaroon po kami ni Herbs ng privilege to go to Mongolia and do some media training sa ating mga kabataan doon. At ito pong si Monk Jagal ay kinapture po namin o binidyo po namin ang kanyang kwento dahil napakaganda po ng kanyang kwento kung paano po siya binago ng Panginoon. At yung pong kwento niya is a living testimony of God's grace, yung prevenient grace ng Panginoon that goes before us, and His grace is enough to transform us and paggamit. At ngayon po siya ay ginagamit na ng Panginoon bilang pastor sa Mongolia. So panoorin po natin itong video. I was born in 1987 as the eldest son of Tizen. At the age of 3 months, my uncle Bata adopted me and grew up as the youngest member of his family. But in 1994, we went to Ulaanbaatar with my mother. I got lost. Since then, I became homeless. I live on the street digging garbage and begging for food. Because life was hard, I learned to steal along with other kids. My life continued that way until I became a thief. I was in and out of prison. In 2007, I stole again. Then I was arrested for murder. It was the start of a very difficult life for me. God was with me during the most difficult time. Brother Bayas, who was on the death penalty like me, taught me the Lord's Prayer from the book of Matthew. He taught songs of praise. Though my hands and feet had cuts and bruises because it was chained to the floor like a dog, I continued to sing praises and pray to God day and night. No one believed me when I said I didn't kill anyone. And then the real culprit was caught and I was acquitted and released from the prison. I met a woman named Balor. Since we started living together, we have worked and moved to a different way of life. 2016, my friends of 23 years caused me to be blind. While we were drinking alcohol, my friends wanted to get revenge since I had beaten them before after an argument. They made me drunk and after that, they gouged my eyes with their bare hands. Being blind, I was looking for only one thing, peace. I felt peace through worship songs. After attending the church and getting to know the Lord, I had desired
to sing worship songs. In 2019, I got sick. I was diagnosed having a tumor in my liver. It was the result of the many years of drinking alcohol. That time, I questioned if God really exists. When I got blind, I prayed to God to let me die. But in this operation, I was asking God to give me a little more. The tumor was completely healed. I thought God has forgotten me, but actually, He was blessing me more. I was one of the first 10 children from the World Vision Care Center. I have lived in the orphanage. From that time on, I began to know the Lord Jesus. Starting from 2021, I have been leading the house church called Rock Foundation Church of the Nazarene. This time, I put God first, my family and children. I began teaching to young alcoholics on how to overcome alcohol addiction. I started studying at Nazarene Bible School and teaching what I have learned to them. I developed myself and help and teach the blind who are unable to do. I started a ministry for the blind youth. I have learned what the blind can do, even working with computer, music, Bible study, and communication. I was blind when I had eyes. After losing my sight, I saw the most beautiful thing in my life. I don't need eyes to see the world. I only need God's eyes of love. Iba po, napakaganda ng kwento niya. Hindi naman po kailangan na ganong ka-dramatic ang ating kwento. Pero lahat po tayo may kwento. Nonetheless, God can use our story kahit gaano pa po yan kasimple or kahit gaano pa po yan kahirap. Pero if God is with us and the Holy Spirit is with us, kahit ano pa pong kwento ng buhay natin, God can use that story to change someone's life. We only need to be willing. Kailangan lang po nating paggamit sa Panginoon. Ngayon po, we are celebrating World Mission Broadcast Sunday. At sa World Mission Broadcast po ay nasa ministry of sharing the story of hope sa iba't ibang language around the world through radio, TV, internet, and mga streaming platforms. Ngayon po sa internet. Through this ministry, libo-libo na pong buhay ang nakarinig ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Naniwala sa Panginoong Hesus at ngayon po ay sumusunod sa Kanya at nagpapatuloy na gumawa ng mga disipulo, bringing the good news to others. Lahat po tayo ay tinawag. Lahat po tayo ay binigyan ng komisyon o misyon ng Panginoon. We are all sent. We are commanded to share God's message with others. Pero in places where we cannot go because of geographical boundaries, sobrang layo, hindi tayo makapunta doon, hindi natin maintindihan yung language, distance, God has provided media and technology to broadcast and share His message of hope. So sa pamamagitan po ng inyong panalangin sa inyong pagbibigay sa World Mission Broadcast Ministry, tayo din po ay nagiging participant o kabahagi sa pagpapalaganap ng pag-asa sa ibang tao in their heart language. We learned today that, paulit-ulit ko na pong sinabi, all of us have a story. Ano po yung kwento ninyo? I challenge each and every one of us, ako, ikaw, when we go out of this place, let's ask the Holy Spirit how we can share our lives to others. How we can share our story. Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Paano ka makakakonect at makakatulong sa ibang tao sa pamamagitan ng pinagdadaanan mo? And how God is helping you, sustaining you, at ang biyaya ng Panginoon na nagbibigay ng lakas sa inyo. So, I challenge every one of us, share it, share your story. At tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po because
Ikaw ang aming Ama, and you have given us everything that we need so that we can be used by you. And you have called us na humayo at ibahagi ang mga kwento ng buhay namin sa ibang tao. And help us, Lord, to be bold, and that your Holy Spirit to empower us to be bold, na ibahagi ang iyong banal na balita, ang mabuting balita mo sa kanila, sa mga kamag-anak namin na hindi pa nakakakilala sa inyo, sa mga kapitbahay namin, sa mga eskwela namin, sa mga kaibigan namin, upang sila rin, Panginoon, ay makarinig ng mabuting balita at makakilala sa inyo. As we celebrate World Mission Broadcast, Lord, help us, Lord, na maging kabahagi sa ministeryo na ito in our own special way. And help us this week, Lord, as we go out of this church and into our communities, that we will remember this message, that we are called and we are sent so that others will know about you. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon sa mensahe niya, sa bawat isa sa atin. At maraming salamat din po, Ate Grace, sa inyo pong na-share sa bawat isa. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga kaloob. Kasabay rin po nating i-receive or tatanggapin ang atin pong World Mission Broadcast offering ngayong Sunday. So yung atin pong box sa left side ay para po sa atin World Mission Broadcast offering, at ang atin pong box sa right side ay para sa ating mga tithes and offering. Maraming salamat po. Nais rin po nating pasalamatan ang mga nagkaloob ng mga flower offering ngayong umaga. Thank you po kina Sister Cheryl Galaura and Sister Remy Serapion para sa kanilang mga flower offering this morning. And maraming salamat din po, Brother Romel Ragon, sa paghahanda and pagpapanatiling maganda at maayos sa ating worship center every Sunday. Ati pong ipag-pray ang offering, dakilang Diyos sa aming Ama, ang aming Diyos na nagbibigay at nakakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa inyo pong katapatan sa amin. Inaalay po namin ang aming pong mga pinagkakitaan, ang aming pong mga natanggap na blessings, at sa paraan po ng ito, Panginoon, nawa kayo po ay mapapurihan, mapasalamatan at maluwalhati. Nawa, Panginoon, ito po ay maging kagamit-gamit po sa inyong ministeryo, saan mang dako ng mundo, maging sa aming pong bansa dito. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin at pagpo-provide. Kayo po ang pinapapurihan namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago po tayo dumako sa ating mga regular announcement, gusto ko pong tawagin muna si Pastor Nick para po ipagkaloob ang ating pong Certificate of Appreciation kay Ate Grace. Natawagan ko si Ate Grace. Nais ko pong ipagkaloob kay Sister Grace ang Certificate of Appreciation. Babasahin ko lang po ang nilalaman nito.
certificate of appreciation presented to Grace Tia for faithfully serving God's ministry and being our World Mission Broadcast Sunday speaker in Antipolo First Church of the Nazarene, given this 30th day of June 2024 at AFCN Worship Center, Antipolo City. Signed, yours truly and AFCN Secretary, Sister Christy Sabado. Maraming salamat po. Picture daw. Tinatawagan ko rin yung family ni Grace na lumuhod po dito sa altar. We will pray for them. At yung mga leaders po, nais ko pong tawagin ng mga church leaders, church board, mga pastors to please come. At isasama tayo po ay mananalangin. Tayo pong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin sila. Yung mga leaders po, patong po natin yung kamay po natin sa kanila. At yung mga nasa upuan, pakiunat po ninyo ang kamay po ninyo sa kanila. Let us pray. Father in heaven, dinadakila ka namin sa napakagandang umaga na ito. We thank you for the great opportunity na kami ay nakapagdiwang ng World Mission Broadcast Sunday. We thank you because patuloy na kami ay nagkakaroon ng kamalayan at nagkakaroon ng bukas na puso at isipan sa napakalawak na gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. We thank you, Father, dahil sa ministry ng broadcast ministry, Panginoon, ng gospel propagation, Panginoon, ay naaabot ang iba't ibang mga people groups, Panginoon, kahit na sila ay nasa malayo at nasa nakatagong lugar dito sa mundo, Panginoon. And we even thank you, O God, sa family na ito ni Grace at ni Herbs, Panginoon, maging ang kanilang mga anak. Thank you because they have dedicated their lives, so God, for this great ministry of expanding your kingdom sa lahat ng people group, Panginoon, to the ends of the earth. Maraming salamat po for over 25 years. Sila po ay hindi nagsasawa na dalhin ang mabuting balita na ito through the World Mission Communication, O God, ng Church of the Nazarene sa iba't ibang bansa, Panginoon. At gayon din para tulungan at gabayan ang mga missionaries namin, Panginoon, at mga church leaders, pastors all over the globe, O God, through their ministry, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po na kung ano man ang desire na inilalagay mo sa puso ng mag-asawa na ito na si Herbs at ni Grace, Panginoon, patuloy mong ganapin ito. They are indeed a missionary dahil sa ministry na ipinagkaloob mo sa kanila upang maibahagi ang mabuting balita all over the globe. Lord, we pray that you will continue to use them para patuloy na maging support sa mga missionary namin, sa mga global broadcast ng gospel, O God. Indeed, they have a beautiful fit, O God, because they keep on bringing the gospel, O God, sa mga hindi pa nakakarinig nito. We even pray that you will bless their family, O God. We pray, O God, na expand mo pa ang ministry na ipinagkatiwala mo sa kanila. And even we pray that you will continue to bless, O God, their family, O God. I-provide mo ang kanilang mga pangangailangan. Maging ang hindi namin kasama ngayon na anak nila na si Erin, O God, na nag-aaral sa ibang bansa, O God. Thank you for her life, O God, na patuloy na ginagamit mo siya, O God, kahit saan man siya naroroon. We even pray, O God, for their children, O God, na naandito si Dandan at si Adam, O God. Even sa mura nilang mga edad, Panginoon, they are exposed to this kind of ministry. Lord, we pray, O God, that you will guide them, O God. Ganapin mo ang dakilang plano mo sa mga anak po nila. And we even declare that you will
provide all their needs according to your riches and glory. We know, God, that you will open more doors of ministry sa pamilya na ito, Panginoon. And we truly believe, O God, na ang iyong mga kamay ang magiging gabay nila, Panginoon. Holy Spirit, continue to fill them, O God. And dalangin ko na patuloy na gamitin mo sila bilang buhay na patotoo, Panginoon, sa maraming mga tao. And protect them and guide them, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang dalangin namin. In Jesus' name, Amen. Amen. Ngayong umaga po ay nais rin nating i-welcome ang ating pong mga bisita. Gusto ko pong tawagin si Brother Erwil Paghubasan. Siya po ay pamangkin ni Pastora Nef Plantilla. Siya po ay from Tacloban, pero nakatira po siya sa Fatima Village, sa Antipolo. Ayan. Welcome po sa AFCN at gayon din po sa Niemer family. Welcome pong muli sa AFCN. Ayan. Nandiyan po si Kuya Ray and Ate Rebecca, kasama po ang kanilang mga anak. Kami po ay nagagalak na makasama po kayong muli sa atin pong pananambahan ngayong umaga. Para po sa ating mga regular weekly schedule, patuloy pa rin naman po ang ating prayer meeting tuwing Wednesday, 7:30 p.m. Ang ating din pong prayer breakfast every first Saturday of the month, 6 a.m. At ang atin din pong mga weekly devotional or affinity group Bible studies. Ayan. Para po sa ating ibang announcement, patuloy pa rin din po ang ating bayanihan para sa sasakyan. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta para po sa ating bayanihan para sa sasakyan. At meron po tayong upcoming district event mula sa District NDI. Ito po ay ang Family Link. Ito po ay gaganapin sa TFCN. Saturday po ito, whole day, 8:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. Ito po ay may registration kapag 20 and above, 150 per head. 13 to 19 years old, 100 per head. 6 to 12 years old, 50 pesos per head. And ang mga below 6 years old po ay free registration. So kung kayo po at ang inyong pamilya ay gusto pong makiisa sa event na to ng ating District NDI, makipag-coordinate lamang po kayo sa akin para ma-send ko po sa inyo ang registration link para sa event na to. At mula po sa stewards team, gusto rin po nilang ipaabot ang kanilang pasasalamat sa lahat ng nakiisa, sumuporta sa atin pong Infanta Mission sa Quiborosa kahapon po. Ito po ay matagumpay na naidaos. Muli po tayo nakapag-reach out sa atin pong mga pamilya, no? Atin pong mga members sa Quiborosa Outreach. And sa atin pong announcement mula sa NYI, tinatawagan ko po si Sean para magbigay ng ilang details sa kanilang anniversary mamaya ng NYI. Okay po, so magandang umaga po sa lahat. And ini-invite ko po lahat ng kabataan para sa ating 19th anniversary ng Bridgers na gaganapin po mamaya. Gaganapin po ito sa AFCN mamayang 3 p.m. And don't worry po kasi wala naman po siyang registration fee. So ang speaker po natin for this event is none other than po Mr. Joel Aro, ang aking tatay po, since siya po ay naging previous president na ng NYI and maaari po makapagbigay ng mga magagandang insights po para sa ating mga kabataan. So, invited po ang dating Bridgers, ang current Bridgers, at sa mga kabataan na gusto na maging part ng Bridgers. So, join us po as we celebrate this new milestone po sa Bridgers history, and thank you po and God bless. Thank you, Sean. So sa lahat ng NYI, mga naging NYI, at mga feeling NYI, no, magkita-kita po muli tayo mamaya, no, para sa celebration ng 19th year anniversary ng Bridgers. No, imagine, 19 years na po ang Bridgers. So tayo po ay makiselebrate sa kanila. And tinatawagan ko po si
Pastor Nick para po sa ating benediction. Thank you, Pam. Tayong pong lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon sa ating paghayo sa anihan ng ating Panginoon. Patuloy nating gawing mga alagad ni Kristo ang mga tao. Tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, Amen at Amen.